Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito mga kapatid sa Islam ay second to the last episode natin at hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating pagsisikap at biyayaan niya tayo ng kaalaman at pagsunod sa kaalamang ating natutunan. Amin ya Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ang kinakausap ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi katotohanan o tunay, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ikaw ay nagtataglay ng napakadakilang pag-uugali. Marahil, hindi natin masasabi natin na kulang ang pagtalagay sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag hindi man lamang tayo nakapagbanggit ng tungkol sa kanyang kaugalian sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga sahaba sa masjid at mayroong isang badu o Arabi na umihi sa masjid. Subhanallah. Iniisip ko kasi ito kasi lagi tayong magkakasama sa masjid ngayon. Pag meron ditong konting mali, ay mabilis tayong magalit dahil masjid to. So imagine, nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may isang, pag sinabing Arabi, ito yung netibo ng Arabo na nakatira sa disyerto. Parang taga-bundok. So umihi ito sa masjid at lahat ng sahaba ay nagalit, gusto siyang buntalin. Maliban sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, hayaan niyo siya, hintayin niyo makatapos. At may wisdom doon, may hikma doon, dahil kung sakaling bubuntalin nila yun sa oras na umiihi, magkakasakit yung tao na yun dahil bigla niyang pipigilan yung kanyang pag-ihi at magkakalat palalo ng najis sa masjid. So patapusin niyo. Sallallahu alaihi wasallam. Yun ang kanyang hatol. At pagkatapos ay tawagin niyo ika at sinabihan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam mo ba ika na ang masjid ay lugar, dasalan, panalanginan at hindi para igawa ang mga ganyang bagay. So nagdua yung taong yun, ya Allah, patawarin mo ko at patawarin mo si Muhammad, wala tarham ma'ana ahada. At wag mo na silang kaawaan yung iba. Kami lang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang patawarin mo dahil gusto nila akong bintalin eh. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dayakta alwasi. Pinasikip mo ang malaki. Alin yun? Ang pagpapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang isa lamang sa libu-libong napakabuti o napakagandang pag-uugali ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, katulad ng binanggit ko kahapon, tayo ay parang nagbukas ng aklat at ang tinitingnan lang natin ay ang mga title ng table of content sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang episode na ito, ang huling bahagi na ito ay hinihikayat ko ang lahat na mas lalong higit na pag-aralan ang buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasi yun ang ating manual sa mundo. Kung ano nangyari sa kanya, yun ang ating sinasabuhay at doon tayo kukuha ng paraan kung paano maging tagumpay, mapaglagpasan ang mga pagsubok dito sa mundo. Pagkatapos ng Amul Huzun, sinasabi natin kahapon, ng taon ng kalungkutan, ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta ang salah. Politically, naghina ang mga Muslim masyado sa Makkah sa pagkamatay ni Abu Talib at ng kanyang asawa na si Khadija radhiyallahu anha. So ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nag-iisip ng umalis sa Makkah, pero saan siya pupunta? So ang ibig sabihin, tayo ay papasok sa yugto ng buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na hijrah. Ang ibig sabihin ng hijrah ay migration, paglisan mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar sa kung anuman kadahilanan. Pero sa kanilang kaso, ito ay dahil may kinalaman sa pananampalataya. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merong mga ginagawang hajj bago pa maging Muslim ang Makkah. Bago ba sa inyo yun o narinig nyo na yun noon pa?
meron ng ginagawang hajj yung mga mushrik. Kasi sa Kaaba ay maraming ang ribulto at yung mga Arab, sentro yon, yung Makkah, nagpupunta sila doon para mag-hajj. Ngayon, sa panahon ng hajj, meron tinatawag na Mina, hanggang ngayon, yun ay punong-puno ng tent. Tinatawag nga yan, tent capital of the world. Dahil sa pinakamaraming tent na nag-iistasyon sa Mina sa tuwing panahon ng hajj. So, ang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagtutungo doon sa panahon ng hajj ng mga mushrik. Dahil bakit? Hindi na niya kailangan puntahan yung mga tao para magdawa siya. Sila na yung pumupunta sa Makkah. Yun ang rasyonal. Pumupunta siya doon, tent, kampo, tent by tent, at doon siya nagdadawa. Hanggang sa may grupo ng mga Muslim sa pangunguna ni Mus'ab ibn Umair na nagsyahada, nagmuslim, na sila ay mga taga-Madina. Dito na nabuksan ang koneksyon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Nung sumunod na taon, ganun ulit, hajj. Itong nagmuslim na ito, na iilang mga tao lang, pagbalik nila, dumami na sila. Kaya sinabi nila, Ya Rasulullah, by next year, sa susunod na taon ulit, pwede ka nang pumunta doon para mag-hijra. Subhanallah. Ganun nagmuslim ang Madina, by the way, sa pagtuturo ni Mus'ab ibn Umair at mga unang Muslim sa Madina. Kaya naman ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kasama ang mga Muslim, nag-hijra sila papunta sa Madina. Of course, mahabang istorya to, maraming detalye. Pero pagdating nila sa Madina, ito yung gusto natin sabihin. Sila ay nakapamuhay sa pamayanang Islamiko. Ayoko sabing Islamic State. Ang gusto ko, pamayanang Islamiko. Bakit? Misconception to sa Islam. Na lahat na lang ng taong aalis, mag-hijra, gagawa ng Islamic State, nababahira ng dungis ang ating reliyon dahil sa mga kaganapan ngayon. Alam niyo kung ano ibig ko sabihin. Pagdating nila doon, kinumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagbabatas. Dito kinumpleto ang batas patungkol sa negosyo, pag-aasawa, sala, fasting, lahat nandito sa panahon ng Madina. Kaya masasabi natin na dito nila na isabuhay talaga ang tunay na Islamikong pamayanan nang sila ay dumating sa Madina. Alak diyan pinagbawal. At iba pang mga batas sa Islam. So, tinatawag ang panahon ng Madina ay bilang tashri', pagbibigay ng batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So imagine, unang pamayanan Islamiko, itinatag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Kaya lang, sa pagpapatuloy nun, ang mga kufar ng Quraysh sa Makkah ay hindi nagkasya o hindi nakontento sa pag-alis nila sa Makkah. Anong nangyari? Sinundan sila sa Madina at nagkaroon ng maraming digmaan. Sinasabi na ang unang digmaan ay Badar. Bakit? Digmaan ng Badar. Sapagkat ninais ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba na bawiin ang kanilang kayamanan na ibibenta ng mga Quraysh. Kanla yun. So karapatan lang nila na kunin yon at doon sumiklab ang unang digmaan. Tandaan natin, naghijra sila, palihim. Walang chance madala yung kanilang mga kahit damit o kayamanan o anumang meron silang mga hayop. Hindi. Iniwan nila lahat sa Makkah. Pinag-interesan niya ng mga Quraysh at ibibenta at ninais nilang kunin yon at doon sumiklab ang unang digmaan. Okay. Ang mga Quraysh nagplano ng husto para sila burahin, patayin, lahat na. Kahit na sila ay namumuhay na ng maayos sa Madina. Kaya nagkaroon, mga kapatid sa Islam, sana talinuhan niyo tong punto na ito. Kaya nagkaroon ng mga gazawat o digmaan sa Islam. Digmaan ng Badar, digmaan ng Khandaq, digmaan ng Uhud, digmaan ng ganito, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay. In short, pag nag-aral pala tayo ng buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may gera. Yes, may gera. At itong mga aya na ito, mga gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, nung panahon ng digmaan, nariyan, makikita nyo sa Quran. Sinasabi, digmain nyo sila, kalabanin nyo sila, okay? Sinasabi natin to. Kaya paborito ko itong ipaksa sa mga university. Bakit? Dahil nandito ang pinakamalaking misconception ngayon sa atin. Ito ngayon, mga aya na ito, maraming tao, Muslim, hindi Muslim,
Kinukuha itong maliliit na aya na ito, nilalagay nila sa bulsa at sinasabing yun na yung Islam. Wala yung umpisa na naghirap sila sa Makkah at wala yung dulo. Ito lang ang kinuha nila sa Islam at hahatulan na nila ang Islam na ang Islam ay malupit o marahas na reliyon. Nakuha nyo? Bakit? Dahil totoo meron dito sa bahagi na ito Pero pagka dumating tayo sa puntong ganito, anong sasabihin natin? Ituloy nyo ang kwento. Ituloy nyo ang kwento. Anong kwento? Ang buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipagpatuloy ninyo para makita nyo. Bakit? Sapagkat doon hinahatulan yun sa dulo. Kaya nga tayo mga Pilipino, nabanggit ko na ito, pag nanonood ng teleserye, doon gumaganda ang istorya sa dulo. Pagka yung inape, maghihiganti na. Hindi ba? Pag yumaman na siya, lumakas na siya, at nandun na sa dulo, yung mga kontrabida ay kanya ng pahihirapan. Tingnan nyo ang huli. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lumakas sila sa Madina. Pinahintulutan silang lumaban. Gusto ko rin idagdag tong punto na ito. Udina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu. Pinahintulutan sa mga mananampalataya na sila ay makipaglaban sapagkat sila ay naargabyado na api. At katotohanan na ang tulong ni Allah ay malapit. Okay. Hindi ba tayo ay nag-aral ng mga buhay ng mga propeta? Hindi ba't lahat ng mga kumalaban sa propeta pinarusahan ni Allah? Natatandaan natin? Panahon ni Nuh, panahon ni Ad, panahon ni Thamud, panahon ni Musa. Hindi ba lahat sila nakatikim ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Itong mga taong ito, nakatikim ba ng parusa ni Allah? Pakinggan nyo sinabi ni Allah. Qatiluhum yu'adzibuhumullah biaydikum. Subhanallah. Labanan nyo ika sila at sila ay parurusahan ni Allah sa inyong mga kamay. Karangalan sa mga Muslim, pwede silang parusahan ni Allah ng lindol, ng ipo-ipo, ng ulan, ng tag-init. Pero pagbilang pagbibigay karangalan sa mga Muslim, ang pagpaparusa ni Allah sa kanila ay sa pamamagitan ng inyong mga kamay, subhanallah. Kung nag-iisip tayo, ito ay malaking karangalan binigay sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila ay pinahintulutan makapagdigma. Okay, lumakas ang mga Muslim. Nagtagumpay sila sa mga digmaan na ito. Ano ang ending? Ano ang huli? Ang binibigyan natin ng diin dito, hindi rilyong marahas ang Islam. At makikita nyo yan sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa huli, may tinatawag na Fathu Makkah, na kung saan napakalakas na ng mga Muslim, at inutos ni Allah na bawiin nila ang Makkah. Doon sila galing. Pinalaya sila doon. Originally, nandun ang kanilang mga mahal sa buhay, kamag-anak, kayamanan, lahat. At nandun ang lahat ng ribulto, shirk. Okay? Pinahintulutan ni Allah na muli nilang mabawi yon. Kaya sila ay nagmarcha na ang bilang nila ay mahigit 10,000 pabalik sa Makkah para yon ay bawiin. Sa madaling salita, wala nang nagyaring paglaban mula sa musyrik dahil malakas na masyado ang mga Muslim. Shortcut lahat to Inshallah, sana pag nag-aral kayo ng sira, makakadagdag to para mas makapagbigay linaw sa inyo. Pagdating doon, ang mga Muslim ay napakalakas. Sila ay mahigit 10,000. At lahat ng mga tao doon na nang-api sa kanila, uminsulto sa kanila, nagnakaw sa kanila, ninais silang patayin, ay naghihintay, ano bang hatol ni Muhammad sa amin? Nasakop na sila ulit Anong gagawin sa amin? Ito yung sinasabi kong teleserye. Pagbalik niya, malakas na siya. Anong gagawin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga taong nandun sa Makkah? Yung mga taong pinalaya sila na gusto silang patayin. Ngayon, malakas na sila. Sila na yung nasa ibabaw. Nasa ulat na habang pumapasok ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ay halos tumama ang kanyang noo sa liig ng kanyang kamelyo sa pagpapakumbaba. Taliwas sa mga general na pag nakakasakop ng mga bansa ay nagsisipagtaasan ng kanilang mga noo at nagyayabang o nagmamalaki. Pero siya sallallahu alaihi wasallam ay buong pagpapakumbaba at hinihintay ang kanyang talumpati. Anong gagawin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao doon? Anong gagawin niya? At ang reliyon bang Islam, ito ba yung reliyon ng karahasan? Pakinggan niyo kung ano sinabi niya. Pagtindig ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang lugar na kung saan siya, doon siya magtutalumpati, anong sinabi niya? Idhabu
fa antumut tulaqa. Kayo mga nagparusa sa mga Muslim. Ito ang aming sasabihin sa inyo. Kayo ay magsipag-alis at kayo ay malalaya. Hindi kayo gagantihan ngayon. La tatriba alaykumul yawm. Ang sabi ni Yusuf alayhis salam sa kanyang mga kapatid nung nakita niya, hindi kayo gagantihan, patatawarin kayo. Ito rin ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tatriba alaykumul yawm. Idhabu fa antumut tulaqa. Magsipag-alis kayo, malalaya kayo. Pero later on, ang mga taong ito, sila yung pumasok sa Islam. Kaya yung oras na yun, yung Fathu Makkah, wara'aytan nas, makikita mo ang mga tao, pumapasok sa Islam ng laksa-laksa, fi dinillahi afwaja. At yung oras na yun, ay nabasag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga ribultong sinasamba na Diyos-Diyosan doon mismo sa Kaaba. Siyang nanguna, sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Kaaba natin ngayon, malinis sa anumang mga ribulto o sinasambang Diyos-Diyosan. Ito yung tagumpay. Naam? Ito yung tagumpay. At yung mga taong yon nagsipagyakap sa Islam, at nagsimulang lumaganap ang Islam sa buong bahagi ng Arabia. Okay. Isa pang tagpo sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalawa pa sana ito pero pagkasyahin ko. Pagkatapos nito, yung sumunod na taon, ay pwede na siya mag-hajj. Kanla na ang Makkah. Pero hindi siya nag-hajj. Ang pinag-hajj niya na pinuno ay si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Mamuno ka mag-hajj ka. Bakit? Sapagkat dun ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang suratu Taubah, bara'atun minallahi war rasul. Ito ay ibigay pagbabadya sa mga musyrik na nandun na kung anuman ritualis meron kayo mula sa mga gawaing shirk ay huling beses na niyong gagawin tong hajj dahil next year ang mag-hajj ay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na. Bakit? Dahil may mga kasunduan Parang ganito, para maintindihan natin. Pag magpapalais ka ng bahay, ikaw nagpapaupa, binibigyan mo ng sapat na panahon, di ba? Hindi yun, amin na yan, lais ka na. Hindi. Ganto kaganda ang batas ng Islam. Nakaugat ang mga kultura, ritualis ng mga Quraysh sa pagsamba sa Diyos-Diyosan doon sa Makkah, kaya binigyan pa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang buong taon hanggang sa susunod na pag-hajj ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa sa halimbawa, ang mga musyrik nag-hajj ng hubot-hubad. Tinanggal yan. Tapos tama na yan. At marami pang ibang ritualis. Kaya naman naiulat na ang nag-hajj ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama niya ang 100,000 Muslim galing sa iba't ibang lupa ng Arabia at isinagawa niya ang una at huling hajj niya sallallahu alaihi wasallam. Khudu anni manasikakum. Lagi niyang sinasabi, paggawa niya to, tingnan nyo at ganito kayo mag-hajj. Tingnan nyo at ganito kayo mag-hajj. At ano yung mga ginagawa niya? Karamihan doon ay mga paggunita sa kaganapan sa buhay ni barakallahu fikum Ibrahim alayhis salam. Subhanallah. Ano ba yung kaganapan sa buhay ni Ibrahim alayhis salam? Mga pagtitindig sa tauhid, sa kaisahan ng Diyos, pagsuko, pagiging Muslim, yun din ang finality na ginawa na pagsamba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang ganda dito sa sira kung palalawakin nyo yung inyong pag-aaral. Last point. Hanggang sa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niya magsagawa ng Hajj, naiulat na siya ay nagkasakit na. Sinasabi na 3 araw siyang nakahiga, na hindi makabangon, at palagi siyang nahihilo, maglalakad papunta ng masjid. Pagkahilo niya, pagkagising niya, tinatanong niya, nakapagsala na ba ang mga tao? Hindi pa po, ya Rasulullah, nahilo kayo, hinihintay kayo. Hanggang sa hindi niya talaga kaya magpunta ng masjid, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ang sinabi niya, ang tawagin niyo si Abu Bakar para maging imam sa mga tao. Sallallahu alaihi wasallam. At naiulat na siya ay nakaramdam ng kalakasan, bumangon siya, Salatul Fajr, at nakita niya yung mga Muslim paghawi niya ng kortina sapagkat ang kwarto niya, sallallahu alaihi wasallam, tabi sa mimbar. Tabi ng mimbar. Naam. Sa paghawi niya ng kortina, nakita niya ang mga Muslim nagsasala ng Salatul Fajr, mataimtim sa pamumuno ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu.
nasasabi na nabakas ang ngiti sa mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kung papanaw man siya, yung mga tao nagsasala ng Fajr. Hanggang bumangon din siya isang beses sa isang ulat at siya ay nagbigay ng khutbah. Siya ay nagbigay ng lecture. Ang sabi niya, pinapili ng kanyang Panginoon ang kanyang alipin kung anong pipiliin, ang buhay o ang kamatayan. At ang pinili ng alipin ay ang kamatayan. Umiyak ng husto si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Bakit? Dahil alam niya na yun ay mismong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa pangatlong araw, waqtud duha, sa silid ni Aisha radiyallahu anha, pumanaw ang huling sugo ni Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isang malaking dagok ito, naging mahirap tanggapin ito sa mga Muslim. Ito yung sinasabi natin, si Omar radiyallahu anhu, sabi niya, huwag niyo sabihin patay, bal su'ik kama su'ika Musa. Diba si Musa, hiniling niya magpakita si Allah at siya ay nahilo. Ganun lang nangyari sa kanya. Huwag niyo sabihin, namatay siya, papatayin ko kayo. Pero tapusin natin ang pag-uusap sa kanya sa isang napakagandang sinabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Ano yun? Ang sabi niya, radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah. Man kana ya'budu Muhammad, fa inna Muhammad qad mat. Mahal na mahal ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga tao. Kung sino man ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ika ay pumanaw na. Kailangan tanggapin. Kung sino man ang may malaking pagsubok sa buhay niya, ay alalahanin niya ang pagpanaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liliit ang problema niya. A'adam musiba, pinakamalaking dagok problema nangyari sa buhay ng tao pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Inqita'ul wahyu, ito ay pagkaputol ng revelasyon, ang koneksyon ng tao kay Allah at sa mga sangkatauhan. Ano pang hihigit doon? Naputol sa pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Kung sino man ang sumasamba kay Muhammad, katotohanan si Muhammad ay pumanaw na. Wa man kana ya'budu Allah, subhanallah. At kung sino man ang sumasamba kay Allah, siya ay buhay at nananatili. Ito ay yung mga salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hindi mapunta ang pagsamba o atensyon sa kanya. O payo pala, tagubili ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Isa sa mga laking pagbibili ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wag na wag ako ang sasambahin ninyo dahil sa pagmamahal ng tao. Katulad ng nangyari sa ibang mga banal na tao o mismo kay Isa alaihi salam. Binigyan din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At gano'n ang ululing sinabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Kung sino man ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay pumanaw na. Kung sino sumasamba kay Allah, si Allah ay buhay, nananatili, hay. At doon niya dinala ang tao sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamumuno ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Gano'n din sa atin. Ang Ramadan ay papaalis na. At kung sino man ang sumasamba sa Ramadan lang, tingnan nyo ating masjid puno. Katotohanan na ang Ramadan ay aalis. Pero kung sino sumasamba kay Allah, si Allah, hay, qayyum, buhay at nananatili na palagi natin dapat sambahin hanggat tayo ay nabubuhay. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.